Tumubo ng masaya, mamunga ng masagana. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 4, verses 1 to 9, and I read it for you. Again, he began to teach beside the lake. Such a very large crowd gathered around him that he got into a boat on the lake and sat there, while the whole crowd was beside the lake on the land. He began to teach them many things in parables, and in his teaching he said to them, "Listen, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Other seed fell on rocky ground, where it did not have much soil, and it sprang up quickly since it had no depth of soil. And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. Other seed fell into good soil and brought forth grain, growing up and increasing and yielding 30 and 60 and 100-fold. And he said, "Let anyone with ears to hear, listen." Binigyan po tayo ng isang napakagandang kwento ng Panginoon na kung saan matutunawa tayong makinig sa Kanyang salita. Sabi po sa huling talata ng ating binasa, "Let anyone with ears to listen, hear." Nakikinig po ba talaga tayo sa salita ng Diyos? O napakinggan nga natin ito, pero hindi naman ito tumutubo sa ating mga puso. Ang salita ay maaaring tulad sa isang binhi. Ngunit ang ating bang mga puso ay mga matatabang lupa na maaring doon ito tumubo ng masaya at maligaya. O ang ating bang mga puso ay mabato? Ang ating bang mga puso ay matinik? Ang ating bang mga puso ay sementado, kulang sa lupa, kaya hindi makatubo ng maayos ang binhi, ang salita ng Diyos? Tingnan po natin ang ating mga puso. Nakahanda ba ito talaga na tanggapin ang binhi ng salita ng Diyos upang ito ay makapamunga ng masagana sa ating buhay? Palagi po nating i-check kung ang ating mga puso ay nakalaan para sa salita ng Diyos, o kaya naman iba nang pinakikinggan nito kaya hindi makatubo-tubo ang binhi ng salita ng Diyos. Matutong makinig ng maayos, makinig hindi lamang gamit ang ating mga tenga, kung hindi maging tenga ng ating mga puso, upang tayo ay makapamunga ng marami, ng masagana. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nawa maging isang matabang punlaan ng aming mga puso upang ang binhi ng salita ay tumubo ng masaya at masagana. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung gusto niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.